faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi sa lahat ng mga narito sa FBK ngayong May 25, 2026. Ang iba dyan ay nasa Hillcrest Family Life Baptist Church sa Sikatuna Village, Quezon City. Ang iba naman yata ay nasa Hillcrest Church, Indiana, Richmond, Indiana. So saan man kayo naroroon ay isang magandang gabi. Samahan niyo po ako sa panalangin para iangat sa Diyos ang ating bansa. Gaya ng sinabi sa 2 Chronicles 7:14, "If my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and heal their lands." Lord, sa pangakong ito at sa kautosang ito, na gusto mo kaming manalangin dahil kami tinawag mo bilang iyong mga anak. Magpakumbaba, magpasakop sa inyo, hanapin kayo, manalangin, at umiwas sa mga masasamang gawi. Kami papakinggan nyo, kami patatawarin nyo, at pagagalingin mo ang aming bansa. Kung kaya sa gabing ito, Lord God, tinatangas ko sa inyo ang aming pamahalaan, the executive, the legislative, and judiciary. You know, Lord God, ang mga problema na kinasusangkutan ngayon ng buong bansa. Maingay na po at marami pong mga tao ang nagugulumihanan. Marami ang nadidepress, marami ang walang pagkain, maraming pagkukulang sa buhay, Lord God. Marami ang hindi nakaka-cope up sa daily needs, lalong-lalo na sasapit na naman ang pasukan. Lord, ang hinihiling namin sa inyo, Amang Banal, pagalingin mo, Panginoon, ang aming bansa. And Father, I pray na lahat ng mga tao, ang lahat ng mga binigyan mo ng posisyon na manguna sa amin, bigyan mo sila ng katapatan sa kanilang puso dahil sa panawagan yan na iyan na kanilang tinanggap. Ang lahat ng ito ay ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng talakayan ngayong gabi ay ang tolda. Minsan, nauso ang pagganap ng mga okasyon gamit ang malalawak na tents o tolda. Siyempre, yari ito sa makapal na trapal, pero hindi ito matibay na kagaya ng gusali. Kung nasa loob ka nito, ramdam mo kung mahangin sa labas dahil feel mo na nililipad-lipad ang dingding o ang bubok ay tinutuklap-tuklap. Pero mapapahanga ka dahil may aircon doon sa loob. At di mo maramdaman ang init ng panahon sa labas. Sigurado namang nag-e-enjoy ang mga tao na nagdiriwang doon. Ito ang tanong ko. Gusto mo bang permanenteng manirahan sa isang tolda o tent? Hindi ka makakaasa na safe ka sa loob kung bumagyo, pumaha, o kaya may ahas na pumasok. Para sa akin, pansamantala lang ang gamit ng tent. Malimit ginagamit namin ito kung undas para sa salo-salo ng mga paryentes. Kung uwian na, titiklopin ito, itatago, at gagamitin ulit sa susunod na taon. Sa 2 Corinthians 5, nabanggit ni Pablo ang tolda bilang paghahalintulad sa ating katawang lupa. Basahin natin ang 2 Corinthians 5:4-5. "For while we were in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed,
but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as deposit, guaranteeing what is to come. In Tagalog, sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami mabihisan pa upang ang may kamatayan ay lunukin ng buhay. 5. Ngayon, ang naghahanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Kaya nga po, ang pamagat ng talakin ngayong gabi ay ang tolda. Ang tolda, sabi ni Paul, ay inihalin tulad niya. Remember? Paul pala, remember, tent maker siya. Yun ang kanyang kabuhayan noong siya na ay nag full-time sa ministry. Kaya siguro naisip niya, ang gandang example ng tolda para ihalin tulad ang katawang lupa. So, ang ating presenting pisikal na katawan ay pansamantala, mahina, marukpok na parang tolda. Pisikal na katawan. Itong pisikal na katawan na ito, hindi siya ang totoong tao. Ang totoong tao ay nakatira sa toldang ito o sa pisikal na katawan. Kaya, itong tolda na ito na isa lang tirahan pansamantala ng tunay na naninirahan doon. So, yan ang tolda. Now, doon din sa verse na 5, was it verse 5? Yeah, yung, I think it is also in verse 4, sinabi niya doon, kami ay dumaraing. So, dito, may pagdaing. Ang pagdaing ay nagpapahayag ng totoong napakasakit, napakamarupok, at may digma ang espiritual na nagaganap sa tolda. Okay? Dito sa toldang ito, na kinakaharap ng Kristiyano sa buhay dito sa mundo. Sabi sa verse 1, in the same chapter, nawawasak, dumadaing, hubad, may kamatayan. Kaya, may pagdaing, groaning. So, sabi doon ni Pablo, ang pagdaing ay dahil sa nabibigatan, may burden. Mabigat ang daladala. Sabi ko nga, kung ikaw ay nag-grocery at napakabigat ng dalahin mo na yan, siguradong ilalapag mo yan several times o kaya hihilahin mo. Mabigat nabibigatan ka. Pero kung ang dala mo ba mga grocery, magko-complain ka ba? O diba? Kahit mabigat yan, pipilitin mo, papasanin mo yan. Grocery yan O diba? So, ang pagdaing na tinutukoy dito ni Paul ay hindi pagdaing ng sama ng loob. Wala siyang sama ng loob. Sinabi niya may burden, may kabigatan. Pero hindi masama ang loob niya. Meron sigurong kabiguan. Kasi ito yung panahon ni Paul na ramdam niya kasi na yung mga taga-Korinto ay parang hindi siya type. Kasi nung panahong ito, tent maker lang si Pablo. Hindi siya yung mayamang abogado, di ba? Di ba, kumisan tayo as Christians, kumisan, pag gusto nating dumikit doon sa mga may kakapangyarihan, di ba? Yung mga pinakamagaling na mga pastor. We have na pinakamagaling na pastor, the obispo. O kaya, yung pinakamayaman, kasama namin sa church. O kaya, yung pinakamagagaling na mga musikero, na mga praise and worship team, sa amin yan. Di ba, kuminsan ganyan tayo. Gusto natin, karabing elbow natin, itong mga ganitong klaseng tao. O, ganun sa Korinto. Nung time na yon hindi na ganon kasikat si Paul.
Kagaya nung dati na kinatakatakutan siya ng mga Kristiyano. Pero ngayon, tent maker na lang siya. Tent maker. Ginagawa niya yon para siya ay makain at hindi siya magdidepend sa mga kanyang mga dinidisciple. Sabi niya, alam ko ang mabuhay sa kahirapan at alam ko rin ang mamuhay sa kasaganaan. Yan si Paul. So kaya alam na alam niya. Tapos ang dami ring nangyari sa buhay niya. Na-shipwreck siya, kinagat siya ng ahas, nagkasakit siya, nabilanggo siya several times, and several others pa na nangyari sa kanyang buhay. Para bagang kung ikaw ang naglilingkod na nga ako sa Diyos, bakit ganito yung buhay ko? Pero sabi niya dito, hindi ako nagdadaing dahil sa sama ng loob o kaya kabiguan, kundi ang pagdaing ay dahil may pananabik o pagnanais na madamitan. Anong ibig niyang sabihin dito sa pagnanais yung madamitan? He knew, because Jesus already said it, na ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi talaga mananatili dito sa mundo, kundi ipinangako niya na merong tayong kalalagyan doon sa kung nasaan siya naroroon. Maliwanag na maliwanag yun kay Paul. At iyon ang pinananabikan niya, ninanais niya na madamitan. Maramdaman niya na kaagad ang bagong kasuotan na yon, ang bagong damit na yon. Hindi yung tolda na hinahangin-hangin. Hindi yung tolda na pansamantala lang. Kundi, sabi niya, ang permanenteng damit na idadamit sa kanya. Yun ang kabigatan. Kasi para bagang, alam mo na, you're looking, para bagang, it's so near, yet so far. Ayan na. Pero and yet, hindi pa nangyayari. Di ba? So, yun ang sitwasyon. So, again, yung tolda, pansamantala, at dahil doon, may pagdaing. Dahil may nararamdaman na mga di ka nais-nais, di ba? Na mga sakit o kay paghihirap, mga karupukan, at iba pa. May pagdaing. At alam natin yan, na kumbaga, kung minsan, yung mga pagdaing na yan, ay lalong-lalo na kung ikaw ay dumating na sa ganitong edad, mararamdaman mo yan, may pagdaing talaga. At pagka may masakit, parang pag dumaing ka, parang naiibsan yung sakit. Nung Saturday, may dinalaw ako. Blind item lang ito ha. Kasi hindi ako nakapagpaalam na masasambit ko ito dito. Pero nakita ko kasi na medyo malungkot siya. Kaya sabi ko, dadalawin ko at mag-uusap kami. So yun nga yung nangyari. Tapos nakita ko kaagad na lugmok. Pero maya-maya, nagbabago na naman, lumalakas na ulit. Masigla na ulit, may ngiti na ulit. Nakakatuwa. Pero sabi ko, ano yan? Bakit, yung mga, ang dami-daming, gamot. Dami talaga. Wala pa akong nakitang kasing dami yata ng mga iinumin. Sabi ko, yan ba pang isang taon? Sabi niya, 1 buwan lang. Wala, hindi na ako makadugtong kasi baka hindi magustuhan kung medyo parang nagtataka yung mukha ko, di ba? Dapat may pag-unawa ako sa kanyang kalagayan. So, yun ay pagpapakita lang na talagang may pagdaing. At habang kapatuloy kang dumadaing, dahil nakatutok ka doon sa karupukan nito, at sa kahirapan nito, at saka, yung mga kabiguan, no? Masama ng loob. Malulugmo ka talaga, madidepress ka talaga. Maya-maya iiyak ka na. Maya-maya nagagalit ka na. Maya-maya lahat na lang ng tao may siya yung may fault o sila yung dahilan kung bakit ganyan. 'Di ba? Kasi nakatutok sa mga kabiguan. Pero, yun nga, ang tinuro sa atin dito ni Paul, wag niyong tutukan yan. Okay?
So, yon ang pagdaing. Pangatlo, sinabi niya doon, hindi hubad. Hindi dapat kami, hindi, ayoko nang nakahubad. Hindi hubad. Kundi gusto ko yung dinamitan. Dito nililinaw ni Paul na hindi niya gusto na ang kanyang espiritu ay kulang-kulang. Walang katawan. Hubad. Diba? Kasi ito nga yung tolda, diba? Ito yung, kumbaga, damit o suot. Ayaw niya ng ganun. So, gusto niya na sa pagharap sa kamatayan, merong, kompleto. Excited si Paul sa pag-abang sa darating ng takdang pagtubos. Yun kasi tinututukan niya eh. Alam niya kasi na itong katawang ito, mamamatay nga. Mamamatay talaga yan. Pero sabi niya, excited ako sa pag-abang sa darating ng takdang pagtubos. Pagtanggap sa permanenteng katawang binuhay muli. Kaya binihisan kung saan ang mortalidad ay papalitan ng buhay na walang hanggan. Doon nakatutok si Paul. Ayaw ni Paul na walang pisikal na katawan. Gusto niya ng katawan na katulad ng katawan ni Kristo na binuhay muli, kung saan kumpleto, kagaya ng pagkakalikha sa atin na may katawan at kaluluwa. Kung ihahambing na sa kung ano ang darating, ang sitwasyon ng ating pamumuhay dito sa lupa ay parang stopover. Sabi ko nga, parang isang naalala ko noon. Sabi ni, si Sister Eva, pauwi na. Kilala niyo ba si Sister Eva Kirubin? Nasa New Zealand para makasama ang kanyang pamilya doon. Pauwi na. Tapos sabi niya sa akin, magsa-stop over ako sa Brisbane. Sa Brisbane, hindi yun ang kanyang destinasyon, kundi stop over lang siya doon. Sasakay ulit siya hanggang makarating sa tunay niyang destinasyon. Pansamantala lang doon sa stopover na yon. Pansamantala lamang na para, kumbaga, tayo ay pansamantala dito sa mundo. Yung pansamantala lamang na para tayong nasa barong-barong, gusto mo ba yun? Atira ka sa barong-barong na mga pinagpatong-patong na karton, na pinatungan ng guma ng sasakyan, ng tire, kaya ano yung gulong ng sasakyan para hindi italapon hindi hanginin. Kung ganun ba yung bahay mo, bibili ka ba ng mga kasangkapan na may malaking fridge, may kung ano-ano dyan? Di ba hindi? Kasi alam mo na ang barong-barong na karton ay hindi mahuna yun. Hindi yan tatagal. Di ba? So, hindi mo gusto yon. Pero, ipinangako na sa atin ang totoong bahay natin. Yan yon eh. Na kahit na kung dito man sa mundo, ikaw ay Kristiyano na barong-barong ka nakatira. Pisikal, ano? Okay lang yan. Okay lang yan, kapatid. Pansamantala lang naman yan eh. Kasi hindi talaga yan ang permanente mong tahanan. May inihanda sa'yo na permanente ang Diyos. Walang makakakumpara ng anumang mansyon dito sa lupa nang inihanda para sa'yo ng Panginoon. Una, ipinangako na sa atin ang totoong bahay natin. Ang totoong bahay natin ay ang ating katawan na bubuhaying muli mula sa kamatayan o sa pagkamatay. This body will be resurrected. At yun ay ang totoong bahay natin. Bibigyan na tayo ng Diyos. Bibigyan na tayo ng Espiritu ng Diyos. Ng pangunawa. Para bagang, di ba, kung alam mo, if you have the knowledge na ganyan ang pangako ng Diyos, na ang nangangako ay isang banal na Diyos at hindi siya magmimintis sa pangako niyan kasi hindi niya katangian ang hindi mag-fulfill ng pangako. Therefore, ang gusto lang niya talagang itanim sa puso natin, eto patikim, tikman niyo, etong sasabihin ko sa'yo.
na maunawaan mo lang, matikman mo lang, para ganahan tayo sa pag-abang sa darating na mga araw na yon. So, ay excite ka ba? Syempre. So, kaya yung kahit na tayo ngayon ay nasa tolda lamang, may pagdaing, maaaring nafe-feel natin na parang nakahubad, pero alam natin na dadamitan tayo. Ano ang mararamdaman mo? Magkakaroon ka syempre ng katatagan sa iyong puso, di ba? Dahil lalong-lalo na kung alam mo na ang banal na espiritu ay isang panata, ipinanata sa atin, iplinedge sa atin na ang Holy Spirit ay darating. Remember, doon pa lang sa mga alagad, bago pa si Kristo dumating sa pinakahuling yugto ng kanyang buhay, nasabi niya na yun sa mga alagad, ipapadala ko sa inyo ang tagapayo, ipapadala ko sa inyo ang katuwang, ipapadala ko sa inyo ang banal na espiritu. Na parang iyon ay sinasabi niya, yan, deposito ko na yan. Dinidepositohan ko. Kumbaga, sabi nga doon sa verse na binasa natin, di ba? Paunang bayad. First installment. Ito yung first installment. Binabayad ko na. Nilalapag ko na. Nariyan ang iyong banal na, aking banal na espiritu, sabi ni Jesus. Ibinigay ng Diyos Ama sa atin ang banal na espiritu ngayon mismo bilang katibayan, proof o garantiya na tutuparin niya ang buong pangako na walang hanggang kaligtasan. It is a blessed assurance that we are given what? Walang hanggang kaligtasan. Therefore, ano ngayon ang ibig sabihin sa atin ng mga ito? Ngayon matapos nating maunawaan na ganun ang plano ng Diyos para sa atin, what is that to me? What is that to you? Ano ngayon ang aasahan sa atin? The first thing that dapat nating gawin ay yakapin natin ang mga bagay na ito. Kung meron mang tensyon o mayroong pagtutunggali o mayroong pakikibaka dito sa mundo, normal lang yon. Normal lang na mapagod, normal na manghina, normal na mabigo sa mga limitasyon ng ating physical at mental na kakayahan. Hindi tayo infinite. Diyos lang ang infinite. Tayo ay palaging may hangganan. So, ang anumang mga kahinaan ng physical o mental na kakayahan, huwag nating dibdibin yun. Tanggapin natin yan. Tanggapin natin yan. Dahil ang mga pakikibaka natin sa buhay ay hindi nangangahulugan na mahina tayo. Napagod ka, wag mong sabihin, ay mahinang pananampalataya mo. Hindi dahil mahina ang ating pananampalataya. Hindi dahil mahina ang ating pananampalataya kung bakit tayo ay nakakaramdam ng pagkabigo o kahinaan sa pisikal. Hindi po. Yan po ay mga natural na tugon lamang sa pamumuhay natin dito sa mundong makasalanan. Remember, this is a fallen world. Therefore, it is just natural for us to experience all of this. Yakapin natin yan. Sabihin natin, okay lang. Okay lang pagka nangangulubot na. Tanda yan na talagang darating tayo sa puntong yaan. Okay lang kung marami ka nang nakalimutan. Okay lang. Okay lang yan. Natural lang yan. Natural lang kung tumaas ang kolesterol. Natural lang yan. Okay lang. Talagang tataas yan Pero pagdating natin sa langit, perfect. Di po ba? So, pangalawa, ituon ang pananaw sa buhay na walang hanggan. Huwag nating iangkla ang ating pag-asa, ang ating kagalakan, ang ating pagkakakilanlan o ang ating identity sa mga komportableng kaganapan na panandali ang matatamo sa mundo. Huwag yun.
Kahit na sabi natin, oh, siyempre, ano naman, nakakatuwa naman pagka may ganyan. Kasi, tawag dito, um, kailangan naman makaramdam tayo ng magandang pamumuhay sa mundo. Yes, okay lang. Yeah. Pero alalahanin natin, hindi natin yan madadala sa paglisan natin. So, hayaan natin ang pangako na ganap at binuhay na katawan ang magbigay sa atin ng kalakasan at katatagan. Okay? Yang mga bagay na yan, yun dapat, doon tayo umangkla sa pangako na ganap at pagbuhay ng katawang ito mula sa mga patay. Yan ang magpapalakas sa atin. Sa totoo lang, dyan talaga ako humuhugot every time na may nararamdaman ako sa physical na tolda. Diba? Diyan ko na-feel na merong buhay na walang hanggan na ipinangako at yung bagay na yan ay magaganap sa takdang panahon na kalooban ng Diyos according to His perfect time and perfect will. So doon tayo umangkla. Doon tayo humawak. Huwag sa mga bagay-bagay dito. Wala talaga. Kahit ano pa ang ialok sa iyo ng mundo, hindi makakakumpara sa inalok na sa atin at narito na sa atin. Tinatanggap na, pinapamuhay na natin yan. Diba? We already have that. And lastly, sabi nga, magtiwala sa banal na Espiritu. Dahil ang Holy Spirit ang ating garantiya at katibayan. Makapamumuhay tayo ng may ganap na pagtitiwala at katiyakan. We can live today with absolute confidence. At dahil diyan, samantalihin natin ang presensya ng banal na Espiritu upang matamo natin ang kanyang kapayapaan at gabay sa ating araw-araw na paglakad kasama ni Kristo. Yun po ang importante. So, maganda pong balikan natin ito at alamin saan tayo nakaangkla. So, anuman ang sitwasyon ng tolda na nga, itong toldang ito, it's alright. It's alright. Matatapos din yan. Di po ba? Pero bonus ngayong gabi, kasi kanina nanood ako ng isang, natuwa ko, it's a, neuroscientist na nagsabi, Christian siya, at sinabi niya na ang lahat ng ito ay kung paano natin mamamanage na imbis na nakatuon tayo doon sa mabigat na dalahin, di ba? Dapat dapat natututunan natin na kung paano mahalin ng Diyos. Let's learn to be loved by God, and also let's learn to love God. Dahil po ang pag-ibig is the ultimate pathway to abiding. Remember, ang lahat naman ng ito talaga mangyayari sa atin ang katatagan ng ating pananampalataya kung tayo ay naka-abide sa Diyos. Kung tayo daw, sabi nung doctor na yon, kung iniisip natin ang mga bagay na ginagawa natin, gaya ng halimbawa, say, okay, we're Christians, di ba? Nagmemorya ako ng verse, nag-serve ako sa church, nagkaloob ako ng ikapo, barkada ko ang mga magagaling na pastor at mga magagaling na mga praise and worship team. Kilala nila ako. Di ba nasarap naman talagang damahin yon? Pero, kung yun ang yun ang tinitindigan natin, we put ourselves in the position of controlling God. As if to say, oh Lord, nagmemorya ako ng verse. Oh Lord, nag-serve ako sa church.
O Lord, nagkalaw ako ng ikapo. Lord, barkada ko ang lahat ng magagaling na pastor at kilala ko ng mga magagaling na mang-aawit. So, ang sabi sa atin, so what? Ano ngayon? So, we have to remember, ang kailangan lang natin talagang gawin ay mahalin ng Diyos at matutunan natin din siyang matutunan din nating tanggapin ang kanyang pagmamahal sa atin. Para nang sa gayon, ang ating pagmememorya ng bersikulo, ang ating pagsiserve sa church, ang ating pagkakaloob ng ikapo, at ang ating fellowship sa mga pastor at mga kapatiran ay magiging ang sabi nga sa Romans 12, 1 and 2, di ba? Magiging living worship natin sa Kanya. Yun ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos na banal at ating pinaglilingkuran. And if that is the case, walang problema sa tolda. Di ba? Walang problema sa tolda. Dahil ang pinangahawakan natin ay ang promesa o ang pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos ulit? Ang katawan ay bubuhayin. Ang binuhay na katawan mula sa mga patay ay siyang ating permanenteng tahanan. Di ba? Father, thank you po sa napaka sarap na pangako nyo sa amin. Alam namin, mabingay sa labas, Lord God, at ito ay nagbibigay sa amin ng mga alalahanin. Pero kung mananatili kami sa presensya mo, ang ingay na ito ay nawawala. At ang katiyakan ng grasya mo sa aming buhay ay aming nararanasan. Salamat, Panginoon, sa pangako na bubuhayin mong muli ang katawang lupang ito. At nang sa gayon, hindi na kami naninirahan sa tolda, kundi sa isang permanenteng bahay na kaloob mo sa amin, kung saan ka naroroon. We look forward for that time, O Lord God, and we are happy, Father, to worship you and to give you back all the glory and the honor and the praise. In Jesus' name, amen and amen.